May mga lugar na hindi mo lang basta pinupuntahan. May mga lugar na tila ikaw mismo ang tinatawag. Maligayang pagdating muli, mga ka-MB. Sa unang bahagi ng ating paglalakbay, nakilala natin ang Pinto Art Museum, isang lugar kung saan nagsasama ang sining, kultura at katahimikan. Ngunit habang papalalim ang ating paglalakad, mas lalo kong napagtanto na ang bawat gallery ay parang isang kabanata ng isang aklat. At marahil, ang bawat kabanatang ito ay may kakayahang magbukas ng panibagong pag-unawa. Hindi lang tungkol sa sining, kundi tungkol din sa ating sarili. Kung handa na kayo, ituloy na natin ang ating paglalakbay. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. May mga painting na titingnan mo lang at meron ding mga painting na tila tumitingin pabalik sa'yo. Pagpasok ko sa Gallery 1, agad kong napansin ang malalaking obra na tila may mga kwentong gustong ikwento. Hindi lang ito mga larawan. Para silang mga pages ng kasaysayan, mga damdamin at mga karanasang isinulat gamit ang kulay at mga guhit. Pagpasok ko sa Gallery 2, tila nagbago ang takbo ng aking pag-iisip. Mas modern. Mas kakaiba. Mas aggressive. May mga installation art na hindi agad maipaliwanag. At marahil, yon ang kagandahan ng contemporary art. Hindi nito hinihinging maintindihan mo agad. Inaanyayahan ka lang nitong magtanong. Habang naglalakad ako, na-realize kong may mga bagay pala sa buhay na hindi kailangang madaliin. Hindi lahat ng tanong ay kailangan sagutin agad. May mga sagot na dumarating lang kapag handa na tayong makita ang mga ito. Pagdating ko sa Gallery 3, tila bumabagal ang lahat. Mas maliwanag ang paligid, mas banayad ang bawat hakbang, mas tahimik ang aking isip. Tinatawag nila itong healing grounds. At habang naglalakad ako rito, naisip ko, marahil ang tunay na healing ay hindi laging nangyayari sa isang iglap. Minsan, nagsisimula ito sa isang malalim na paghinga. Sa isang sandaling walang iniisip. Sa isang lugar na hinahayaan kang maging payapa. Napansin mo ba? Kapag tahimik ang paligid, doon natin naririnig ang ating sariling puso. Sa Gallery 4, mas mapapansin ang malalaking mixed media artworks at mga installation na hango sa ating kasaysayan at kultura. Isa rin sa mga pinakasikat na spot dito ang pader na may nakasulat na "We are the kids that your parents warned you about", na talagang paboritong kuhanan ng litrato ng mga bumibisita. Habang pinagmamasdan ko ang bawat isa, napansin ko magkakaiba ang reaksyon ng bawat tao doon. May mabilis lang na tumitingin, may matagal na nakatitig, may tahimik na nag-iisip, at doon ko naisip, marahil walang iisang tamang paraan ng pagtingin sa sining. Katulad ng buhay, magkakaiba man ang ating mga mata,
Pare-pareho naman tayo naghahanap ng kahulugan. Ano kaya ang nakikita ng isang artist na hindi agad nakikita ng karamihan? Pagdating naman sa Gallery 5, mas magaan at mas maliwanag ang pakiramdam ng paligid. Karamihan sa mga paintings ay nagpapakita ng mga tanawin at simpleng pamumuhay ng mga Pilipino na may impluwensya rin ng ating kasaysayan nung panahon ng Kastila. At sa Gallery 6, makikita ang isang napakagandang dalawang palapag na gusali na puno ng mga contemporary artworks. Dito matatagpuan ang iba't ibang paintings, kakaibang installations, at mga likhang sining na talagang mapapahinto ka upang pagmasdan at pag-isipan ng kanilang mensahe. Habang naglilibot ako sa mga gallery na ito, lalo kong naunawaan na ang sining ay hindi lang para makita. Ito ay para maramdaman. At minsan, ang isang obra ay nagsasalita sa atin sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Marahil, ganun din ang buhay. Hindi lahat ng bagay ay kailangang agad nating maunawaan. Minsan, kailangan lang nating maging bukas ang isip at puso. At hayaan ang bawat karanasan na unti-unting magbigay ng kahulugan sa ating sariling paglalakbay. Dito naman sa Gallery 7, ang pinakamalaki at isa sa mga pinakabagong gallery ng Pinto Art Museum. Pagpasok pa lang, mapapansin mo na agad ang lawak ng espasyo at ang iba't ibang kontemporaryong obra ng mga mahuhusay na Pilipinong artist. Makikita rito ang malalaking paintings, modernong eskultura at mga installation art na talagang nakakakuha ng iyong atensyon.
Isa sa mga pinaka nakakatuwang bahagi ng gallery na ito ay ang mga interactive installations. Kabilang ang mga optical illusion artworks na tila hinahamon ang paraan ng ating pagtingin sa realidad. Meron din kakaibang sculpture na nagpapakita ng mga utak na tila tumutubo na parang mga halaman. Isang obrang nag-iiwan ng iba't ibang kahulugan depende sa tumitingin. Habang pinagmamasdan ko ang mga likhang sining dito, naisip ko na minsan hindi lang pala ang ating mga mata ang dapat nating gamitin sa pagtingin sa isang obra. Mas mahalaga rin ang pagiging bukas ng ating isip at puso. Dahil tulad ng sining, ang buhay at ang ating spiritual journey ay hindi laging may iisang tamang interpretasyon. Minsan, ang pinakamahalagang mensahe ay ang mensaheng tayo mismo ang natutuklasan habang patuloy tayong naglalakbay.
Hindi lang mga gallery ang pwedeng ikutin sa Pinto Art Museum. Meron din itong napakagandang Pinto Arboretum, isang malawak na hardin na napapalibutan ng iba't ibang halaman, puno at mga contemporary sculpture. Habang naglalakad ako dito, sobrang refreshing ng pakiramdam. Bawat sulok ay may panibagong tanawin na talagang nakakamangha at nagbibigay ng kapayapaan. Para sa akin, ang lugar na ito ay paalala na ang sining ay hindi lang nakakulong sa loob ng isang gallery. Minsan, matatagpuan din ito sa kalikasan, sa bawat puno, halaman at sa katahimikang nagbibigay ng pagkakataon sa atin na huminto, huminga at muling kumonekta sa ating sarili. Dahil kapag binuksan natin ang ating sarili sa sining at kagandahan, parang unti-unti rin nating binubuksan ang ating sariling kamalayan. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.